Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito na naman po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong iba-vlog na isa na naman po itong property. Siya po ay 3 hectare, matured CLOA title, buhay po ang nasa titulo. Ano po? Okay, mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong to, nasa 5 kilometers po ang layo niya. Then makikita nyo po sa video, bali po dalawa ang kalsada. Ano po, ayan pong side na yan at ito pong side na to. Ito pong side na to, ang lusot po niyan ay papunta po yan doon sa National Highway po ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Then, eto naman pong kabilang side na to, eto naman po yung kalsada na papunta po doon sa 3 hectares na aking pong iba-vlog ngayong araw. Okay po, tara po at pupuntahan po natin ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, kanina po kami mga nakamotor, ako'y bumaba lang po para po ma-vlog ko ito or makapag-umpisa po ako dito. Ayan, eto pong kalsada na to, ginagawa na po nila yan. Sa ngayon po kasi ay medyo nag-iinulan dito sa amin sa Quezon, kaya po medyo talaga siya maputik. Pero kaya pong pumasok ang motor dyan hanggang dun po sa property. Ano po? Wala nga talang spike ang sa ulihan. Bakit? Meron pa. Okay po, ito po yung kalsada na papunta po doon sa property. Ano po? Okay guys, nandito na po ako sa area. Nakita nyo naman po kanina yung kalsada na papasok po dito sa property. Ano po? Then nabanggit ko na rin po kung ilang kilometro mula po doon sa National Highway hanggang doon po sa pinag-umpisahanan ko kanina. Nasa 5 kilometers po siya. Then dito naman po sa papunta sa area ay rough road pa po siya. Ano po? Hindi pa po talaga siya totally developed. Yung mga ganito po kasing property na nasa along the road pero hindi pa siya developed, medyo mura pa po siya. Kaya po itong property na to ay napakamura po talaga naming ibebenta sa inyo. Okay po, tara po at papasilip ko na sa inyo ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, dito po sa Barangay Road, nasa 100 meters po ang frontage niya. Ano po, ito po yung start. Dito po sa side na are, dyan po yung start ng property. Dito po sa side na to ay medyo po pangilan-ngilan po yung nyog. Ano po, then medyo po siya padahilig ng konti. Pero hindi naman po siya ganon ka sobrang tagilid. Medyo umbok lang po siya. Then ayan, makikita naman po natin, marami po siyang mga kahoy-kahoy gubat. Then mga batino po ang nandito sa side na to. Okay, about po sa electricity, ayan po, meron po tayo ditong kable ng kuryente. Then yung pong property ay nakahagi pa rin po dito ng kaunti sa side na to. Ayan. Ayan, makikita po natin, may mga nyug dito, ayan, may mga batino. Then mahogany. Mahogany ba are ate? Ay sorry, hindi po. Ayan, then medyo padahilig pa rin po siya dito sa side na to.
Pero sabi ko nga po sa inyo ay medyo umumbok lang po siya. Ano po? Ate, ang ganda dun sa dun oh. Sa gitna. Ay, katay doon. Okay po, papasukin ko po itong area. Ayan, napakarami po niyang mga kahoy gubat dito. Ito pong side na to, medyo pantayan na po siya. Ito pong side na are, ano po? Ayan, yung kanina lang po na dinaanan ko, yun po, medyo dumahilig lang po siya ng konti. Sabi ko nga po sa inyo, madalas ko pong binabanggit sa vlog, maganda po yung property na medyo padahilig. Kasi, pag po tayo ay nagtanim or naggulayan, hindi po, pagka po umulan, hindi po siya may istakan ng tubig kasi nga po ay patalibis po yung property. Ayan, ang dami pa rin pala ate ditong mga kahoy na matitigas, no? Opo. Ayan, pantayin pa rin po itong side na are. Baka ma-estimate ko ate. Medyo lang talaga po masukal. Ay, suot Geraldine. Ayan po, ito po ang buhay namin. Magsuot sa kagubatan. Ang daming batino Pag yan pong mga batino na yan ay magsilakihan, magandang po kahoy din po yan eh. Ayan. Basta po itong property nila is 3 hectares. Opo. Ayan, dito po, dun po kanina sa una kong pinag-umpisahanan, medyo po dahilig. Pero dito po sa side na to ay flat. Marami pa rin naman po siyang nyog. Ayan. Mabababa pa po yung mga nyog niya. Kumbaga po mga takaran. Pero hindi po ganun kadasik. Ayan po siya Wow! Pantay to Ayan po, pantayin pa po siya dito sa side na are Ang kagandahan po sa lugar na are, kahit po medyo sabihin po ay hindi pa po develop yung kalsada or yung barangay road, malapit po ito sa school. May elementary school po dito sa malapit sa area. Then yun nga po, meron na rin po ditong source of electricity. Ayan, ang daming nyug ate Oo, maliliit pa lang nga po yung mga nyug niya. Ayan. Ate, tara dun sa sapa na sinasabi mong running water. Ayan. Ayan, medyo po dito sa side naman na to ay nagdahilig naman po ng konti. Ano po? Pero mababaw lang po yung pagkadahilig niya. Ayan, may mga nyog po na mga bagong tanim. Andito pala yung mga nyog sa loob. Naku po, umaambo na naman. Aabutin na naman tayo ng ulan. Ayan po ang mga nyog niya dito. Yan, mga maliliit pa po talaga sila. Meron pong namumulaklak pa lang. Matagal pa po yung mapapakinabangan. Napakaganda po nito pag natabasan ate. Napakaganda ng view Malamang abot pa itong taas na iri ate pag sinukat ito ng 3 hectares te. Ayan po Pagka po kasi yung po tinuturo nila ay medyo po maliit po sa tansya ko para po dun sa 3 hectares. 3 hectares po kasi yung nasa title nila. Syempre po sila po ay kumbaga wala pa po itong relocation talaga na pinakang babasihan po nila na hanggang dun yung property nila. Kaya po pag ito nabenta, saka pa lang po sila ulit magpaparelocate. Kasi mula po nung inaward sa kanila ito ng DAR, ay hindi naman po nila na pasukat yung property. Okay, dadasdasin po natin ang kadadamuhan. Yan. Ito pong nilalakaran namin na are, ay kapantayan. Ano po?
Ayun yan, daming nyug dun ah. Ayan, ang daming nyug dito ate ah. Yan, sa baba. Kanin yung batang yun, nakabidyo ko na. Apakasipag naman ng batang yon. Ba't hindi pa nag-aasawa ate? May gising. Aba ay wag mo na muna pag-asawahin. Ayun, ang daming nyug dun. Nangingialam ang ate. Ayan. Yung po kasing may-ari nitong property na to ay binata pa. Niloloko po ko po kanina nung kami ay nag-video call. At ako nga po ay humihingi ng tawad dito sa property niya. Ayan. Diyos ko, umuulan na naman. Ayun ang nyugan niya. Ayan na. Ayan po ang mga nyug niya. Ayan. Yan po ay barangay road pa rin po dyan sa side na yan. Diyos ko po, inulan na tayo. Umuulan na naman po. Bata, katatapos pala ang ng aking trangkaso. Ayan na naman tayo. Ayan, property pa rin po siya. Pero sabi ko nga po sa inyo, susukatin po yan. Kung alin po yung maabot ng sukat, yun po talaga yung kanila. Dahil 3 hectares po yung kanila. Hindi rin naman po nila alam yung mga pagdulunan. Kaya pag ito po nabili, saka lang po nila malalaman or saka lang po natin malalaman kung saan po yung mga pagdulungan na nito. Pero itong mga side na to, ayan yung alam nila na kanila ay tinaniman po talaga ng mga nyog. Then yung pong side na yon, kasi sabi ko nga po ay kulang ito sa 3 hectares itong iniikutan ko. Malamang sa malamang po yung bundok na yan ay makakasama pa po yan sa sukat na 3 hektarya. Ayan, umuulan na po. Medyo hindi ko na po mapupuntahan yung running water na sapa kasi hindi ko na po siya, kumbaga po umuulan na, malakas na po yung ulan. Okay po, hanggang dito na lang po ang aking pagbablog kasi umuulan na po talaga. Paabil nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 3 hectares along Barangay Road. Then yun nga po, sabi ko po sa inyo, marami po siyang nyog dito sa likod pero talagang kulang lang po talaga siya sa linis. Then ang property po niya ay may flat, may medyo po dahilig ng konti. Then, yung pong kalsada ay hindi pa po talaga siya cemented. Kaya po itong property na to ay murang-mura. Matured LOA title, 800,000, 3 hektarya na. Saan pa po kayo? Kumbaga po ay pag po na-develop yung pong kalsada na to na naka-propose dito sa lugar na to ay mamahal po ang property na to. Kaya sa ngayon po, ayan, samantalahin nyo na po na mura pa po siya. Matured LOA title, bubuhay po ang nasa titulo. Hindi ko na po napuntahan yung sapa na running water. Kasama ko naman po si seller kasi nga po ay umuulan na. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Okay po, yung pong price ay 800,000, 3 hektarya na po.